ito, pag-usapang delikadesa, ito pag-usapan natin. Alam ko mga kababayan, ilang araw na po yung nakakalipas buhat po ng pumutok ito pong balitang ito. Etong pagbibitaw etong pagbibitiw mga kababayan ni Mayor Magalong ano po sa ICI bilang advisor. So ngayon pakinggan po natin ito, nakita nating balita. In the same time mga kababayan, pag-usapan natin ito. Ano po, so ito play po natin kasi sabi po dito, Mayor Magalong humingi ng paumanhin matapos mag-resign sa ICI. So bakit nga ba nag-resign etong si Magalong? Ito play natin. Nagsorry si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos magbitiw bilang Special Advisor ng ICI. Matatandang umani ng kritisismo ang pagkakatalaga noon sa... Ay, shoutout kay Kuya Ayi Ayoko magpangalan. Kasi mahilig magkaso yun. Alkalde, narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Wala pang 2 linggo, nalagasan na ng isang miyembro ang Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos magbitiw sa pwesto si Special Advisor and Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nagpasa si Magalong ng kanyang resignation letter kahapon, parehong araw kung kailan sinabi ng Malacanang na susuriin ng kanilang legal team ang appointment ng alkalde, bunsod ng kabi-kabilang kritisismo sa pagkakatalaga nito. Bago kasi i-anunsyo ng Pangulo ang mga bubuo sa komisyon, ipinangako nito sa publiko na walang uupong government official. Sa kabila nito, nanindigan ng palasyo kahapon na hindi naman lead investigator si Magalong, pero naririnig naman daw ng palasyo ang kritisismo ng publiko. Kasi biruin nyo mga kababayan, sa totoo lang, di ba yun nga pong yung tennis court and then yung parking building na nagkakahalaga ng nasa 110 million pesos dyan po sa may binggit na proyekto ng mag-asawang Diskaya na sinasabi na dumaan sa tamang proseso. Sabi ni Magalong, nakita naman po natin na hindi po talaga dumaan sa tamang proseso. Bakit? Dahil nung 2020, 2021, 2022 wala pong lisensya ang St. Gerald Construction at etong St. Timothy. So ngayon, paano nakuha ng mag-asawang Diskaya yun pong proyekto na yon na sinasabi ni Magalong na dumaan po sa tamang proseso? Doon pa lang may butas na mga kababayan. Tapos in the same time, alam nyo, sa totoo nga lang nalulungkot ako dito sa nangyaring ito. Bakit? Kasi hindi pa naiimbestigahan ni Magalong yung panawagan natin na imbestigahan yung isang ASEC na di umano'y may boyfriend na mayor na malakas na backer daw, nag-resign na agad sa pwesto etong si Magalong. Di ba mga kababayan? So ngayon ituloy pa natin. Yan yung mga kaliwat kanan na kritisismo na talagang totoo naman nga. Ano po, totoo naman nga mga kababayan, laban po dito kay Mayor Magalong kasi nagsalita siya. Legal daw yung naging pagkontrata o pagkuha ng proyekto ng mag-asawang Diskaya at ng kanilang kumpanya. Maliwanag naman na hindi po talaga legal. Illegal pa nga dahil nga walang lisensya sa pangungontrata etong St. Gerald Construction at St. Timothy. So doon pa lang sa point na yan mga kababayan, sabit na po agad etong si Magalong. Kaya nga dapat lang na nagbitiw po siya sa kanyang pwesto. Anyway, tuloy pa natin. Opo, nababalita na nga po, medyo kunu-question po ang kanyang pagiging special advisor at yung kanyang ginagawang pag-iimbestiga. Although hindi po siya in-appoint as investigator. Tama. Nanggaling na rin naman daw kay Magalong na nauubusan siya ng oras sa Baguio City dahil sa kanyang gampanin sa ICI. Kung may issue po tungkol sa conflict of interest at paglabag sa konstitusyon dahil nagdadalawampung trabaho siya, ang sabi po ng Pangulo ay ipapaaral na ito sa legal team. Maaari raw malipat ng pwesto si Magalong pero kinagabihan, nagbitiw na ito sa pwesto. Sa kanyang resignation letter, pinabulaanan naman ni Magalong na napapabayaan niya ang Baguio City. Hindi, siya nga nagsabi mga kababayan na napapabayaan niya na ang Baguio City. Kasi nga yung attention niya lahat napupunta na doon sa ICI. Ngayon, binabawi na ni Magalong yung sinabi niya. Pero sa isang speech niya sa Baguio, humingi ng pasensya ang alkalde dahil pansamantala niyang napabayaan ang Baguio. I've never been so busy in my entire life. Ngayon lang. And I would like to apologize to each and every one of you if I cannot perform my task as your mayor of the city of Baguio. It's not an easy task, believe me. It's very challenging and it is very dangerous as well. Fighting all these very powerful and moneyed people in our country today.
Ang dahilan ng kanyang pagbibitiw, nagkakaroon na raw kasi ng pagdududa sa credibility ng komisyon. Nasa ICI man daw siya o wala, ipagpapatuloy niya daw ang anya crusade against corruption. Hindi, kasi puro papogi ka kasi, Mayor Magalong, yan ang problema sa inyo. Tapos ang problema pa, sinabi ninyo na legal yung naging pagkuha ng proyekto ng mag-asawang Diskaya dun po sa lungsod po ninyo. Maliwanag ka na hindi legal. Dun pa lang sablay na eh. At saka, eto pa nga mga kababayan. Sa tingin nyo, kaya-kayang imbestigahan ni Mayor Magalong itong CLTG ni Bongo? Ganong napakalaki ng utang na loob nila kay Senator Bongo. Diba? Kaya nga sa totoo lang sabi ko sa inyo, much better hindi po politician yung uupo dyan sa ICI para walang conflict of interest. Anyway, tuloy pa natin. Dahil ang bawat pisong ninanakaw ng mga salarin ng flood control scandal na ito ay pagtatraidor sa bayan. Wala pang pahayag ang palasyo pero ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, nakakalungkot ang pagbibitiw ni Magalong. Paalala nito, hayaang kumilos ang ICI ng malaya. Ayon naman sa Duterte-led PDP, ang resignation ni Magalong ay nagpapakita ng kahinaan ng Administrasyong Marcos. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. So ngayon mga kababayan, after po niyan, meron pong naging itong si Magalong. Ito yan meron po naging speech sa Baguio po ata ito. Ito pong si Mayor Magalong after po niya magbitiw sa pwesto. So ito, pakinggan po natin. Napakahirap labanan ang korupsyon. Dahil lagi na lang may mga taong wala nang ginawa kundi mamulitika at sirain pa yung ating reputasyon. Ganyan na kagago ang sistema natin dito. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, wala namang sumisira kay Magalong sa totoo nga lang, may request pa. Yung mga katulad natin na sana maimbestigahan niya yung isa pong ASEC na di umano mga kababayan, talagang marangya yung pamumuhay at nangongolekta ng napakaraming Hermes bag. In the same time mga kababayan, dapat malaman din ng publiko kung sino yung tinutukoy na boyfriend ng mayor na malakas daw na backer mga kababayan. Gusto ko malaman kung sino yung tinutukoy na mayor doon. Kasi baka mamaya, si Mayor Magalong pala yun. Hindi, charot lang. Nakikipaglaban na tayo araw-araw, sacrificing our safety, sacrificing our life. Pero may mga tao pa dyan na walang konsensya, na walang ginawa kundi puro na lang politiko ang pag-iisip. Kaya nga dapat, Mayor Magalong, alam nyo kasi ang problema mga kababayan kay Mayor Magalong, inappoint po siya sa ICI bilang advisor, hindi bilang investigador. Pero kita nyo naman yung kaliwat kanan na pagpapapogi ni Mayor Magalong pagpapa-interview sa mga media. Pagpunta dun sa mga proyekto na para bang investigador siya, maliwanag naman po na ang tungkulin po talaga niya mga kababayan ay advisor ng ICI, hindi po investigador. Kaya nga mga kababayan, sinasabi ng marami sa mga netizen na ito daw ginagawang ito ni Mayor Magalong paghahanda na kasi nga balak daw tumakbo ni Magalong mga kababayan sa mas mataas na posisyon, kaya kaliwat kanan yung pagpapapogi ni Magalong na nagiging dahilan. Kaya napapabayaan na po niya yung tungkulin niya bilang mayor ng Baguio mga kababayan na kinasasakupan po niya. So ngayon, bukod po dyan, kung makikita nyo, since naglabas ng sama ng loob, ito pong si Mayor Magalong after po niya mag-resign sa kanyang pwesto bilang advisor ng ICI, may lumabas din naman pong balita mga kababayan na di umano, si Mayor Vico Soto daw po yung matunog na papalit kay Mayor Magalong sa ICI mga kababayan. So ito, pag-usapan po natin. Ngayong nalagasan ng ICI ng isang miyembro, matunog na papalit kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, si Pasig City Mayor Vico Soto. Narito ang Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Sunod ng pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang ICI Special Advisor, nagpahayag ng suporta ang mga alkalde sa ilalim ng Mayors for Good Governance kay Magalong. Huwaran daw ang integridad at tapang ni Magalong sa pamumuno. Nangunguna sa pagsuporta rito si Pasig Mayor Vico Soto na isa rin sa mga alkaldeng nagsiwala
sa umano'y katiwalian sa flood control projects na hawak ng pamilyang Diskaya. Naging mahigpit na katunggali noon ni Soto sa mayoralty race sa Pero para sa akin mga kababayan kung meron mang umupo bilang advisor ng ICI, much better hindi na po politician. Ako, I'm not agree na si Mayor Vico Soto yung papalit kay Magalong. Kasi nga mga kababayan, maliwanag naman po ang sinabi ng gobyerno na wala pong politician na uupo na miyembro ng ICI. Kaya nga mga kababayan, naki-question itong si Magalong kasi nga mayor siya. So ngayon, kung ipapalit po natin si Mayor Vico Soto, alam naman po natin na politician din po itong si Mayor Vico Soto. So ano na lang ang sasabihin ng mga kritiko mga kababayan ng mga Soto na katulad ditong si Marcoleta? Kita niyo yung inupo dyan sa ICI. Nag-resign nga yung mayor kasi nga politician. Tapos ang ipapalit ninyo, politician din. Di walang pinag-iba. Di possible na ganyan ang sabihin ng mga katulad nitong sina Marcoleta. Kaya kung ako ang tatanungin, in my personal opinion mga kababayan, much better hindi po politician. At dapat walang politician o politiko na uupo na miyembro ng ICI. Anyway, tuloy pa natin. Pasig ang mga Diskaya. Tinanong ng Billionaire News Channel si Soto kung tatanggapin niya ang binakanting pwesto ni Magalong sakaling ialok sa kanya ito. Sagot niya, Release na po kami ng statement. nakapanayam ng media si Vico Soto sa lagdaan ng lokal na pamahalaan ng Pasig at Prime Hospital and Medical Center, sabay sa pagpapasinaya ng bagong ospital sa barangay Pinagbuhatan. Pinasalamatan ni Soto ang mga founder at kapwa Pasigenyo nito na nagtatrabaho sa nasabing ospital. May pahaging din si Vico tungkol sa Blue Ribbon na nakasuot sa kamay ng choral members. Mga kumanta kanina, nasaan po sila? Andito. Ayan. May tanong lang po ako sa inyo. Ano po yung nakatali sa ano ninyo? May blue, gusto niyo mapatawag sa Blue Ribbon? Mas okay na po yung Blue Ribbon. Yung sa kalaban namin nung eleksyon, mas nakakatuwa. Pula yung sa kanila, Red Ribbon. Panibagong pasaring sa kalaban na inilampaso noong eleksyon na si Sara Diskaya. Una ring ibinulgar ni Soto ang ugnay ng mga Diskaya sa maanumalyang mga deal sa COMELEC at kontrata sa ilang proyekto sa Pasig. Samantala, sa kanyang vlog, nilinaw ni Presidential Communication Office Undersecretary Attorney Claire Castro kung bakit hindi pwedeng maging investigador ng Independent Commission for Infrastructure si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Bakit hindi siya pwede maging investigator? Kasi magdodoble po siya ng trabaho at yun po ay conflict sa Constitution at conflict po sa local government code. Sa kabila ng pagbibitiw ni Magalong, patuloy ang matatag na paninindigan ng alkalde para sa katotohanan at katarungan sa loob man o sa labas ng ICI. Kasi sa totoo lang, yung mga taga-suporta ni Magalong, akala kasi nila pinopolitika itong si Magalong. Hindi mga kababayan. Kasi kung titingnan po talaga natin, may trabaho si Magalong na dapat gampanan. Diyan po mga kababayan sa Baguio. Ano po sa lungsod na kanyang nasasakupan. So ngayon, kung gusto niya magpatuloy sa ICI, much better, ipaubaya na niya sa kanyang vice mayor yung posisyon mga kababayan niya bilang mayor ng Baguio. At gampanan niya yung trabaho tungkulin niya dito po sa ICI mga kababayan. Yun ang pinakamainam na dapat gawin ni Magalong. Ang problema nga mga kababayan, gusto ni Magalong ng dalawang trabaho, hindi na naman po niya magampanan ng maayos yung isang trabaho po niya sa kanyang lungsod na kung saan maraming mga kababayang Pilipino po natin ang umaasa sa kanyang panunungkulan bilang mayor ng lungsod ng Baguio. Ano po, so ngayon mga kababayan, maliwanag naman po na nagbitiw na sa pwesto nung nakaraang araw pa lamang, ito pong si Magalong at ang dahilan nga ni Magalong pinupolitika siya dahil kaliwat kanan yung mga reklamo laban po sa kanya. Mga kababayan, maliwanag naman din na kung matatandaan nyo, tinalakay natin yung issue ni Magalong noong mga nakaraang araw at sinabi ko naman talaga sa inyo mga kababayan, yung totoong saloobin natin na ayaw talaga natin kay Magalong dyan po sa ICI kasi nga politiko po yan. At magkakaroon po talaga ng conflict of interest. At lalo na pag dumating sa time na yung iimbestigahan po nila ay mga kaalyado ni Digong, ang tanong, kaya pa ba niyang imbestigahan yung katulad ni Bongo? Na di umano ay nai-connect yung pamilya sa CLTG construction mga kababayan. And then sa Alfrego Builders.
kaya ba niyang imbestigahan yun? Malaki nga ang utang na loob niya doon. Diba? So ngayon, mga kababayan, bukod pa po dyan, siguro marami nagtatanong sa inyo, bakit nga ba nag-resign? Ito pong si Magalong. So ito, pakinggan po natin itong nakita nating balita, mga kababayan, o video. Galing po kay Attorney Calio Ibanez. Ayan. So sabi po dito, Mayor Magalong nag-resign sa ICI. Bakit daw, mga kababayan? Ito, i-play po natin. Bukod doon sa mga sabit po niya at mga issue po niya na mga matitindi, mga kababayan, ito rin po yung isang dahilan. I-play po natin. Nag-resign si Mayor Magalong from the Independent Commission for Infrastructure or ICI. Bakit? Well, a few hours before the resignation, inutusan ni BBM ang kanyang legal team to investigate kung legal ba talaga ang appointment ni Mayor Magalong. And after that, nag-resign na nga siya. So, legal ba ang appointment ni Mayor Magalong sa ICI? Sabi sa Article 9B, Section 7 ng Constitution, no elective official shall be eligible for appointment or designation in any capacity to any public office or position during his tenure. Ang reason dito is to prevent conflict of interest and to make sure na makapag-focus ang official sa elected role niya. Mayor Magalong was designated as a special advisor to the ICI. Bawal pa din ba ito? Well, sabi ng Constitution, bawal ma-appoint to any public office or position. Yung pagiging advisor po niya sa ICI, maliwanag naman po, mga kababayan, na yun po ay position pa rin sa gobyerno. So kahit special advisor lang siya, public position pa din ito. Tama! Kasi the role carries official duties tied to a government body. In fact, sabi ng Supreme Court, kahit pa consultant, advisor, or honorary ang position, kung ang trabaho ay related sa government function, public office pa rin ito. So malinaw na hindi legal ang pagka-appoint kay Mayor Magalong. Siguro, alam na din niya ito, kaya nga siya nag-resign. So ngayon, mga kababayan, yan din yung dahilan kung bakit sinasabi ko na kahit si Mayor Vico Sotto ay hindi po talaga pipede sa ICI. Kasi nga, mga kababayan, bukod sa may sinusunod po tayong batas, maliwanag din, mga kababayan, na sila po ay mga politician, mayor, na may kailangan trabahuin at kailangang intindihin sa kanilang mga lungsod na nasasakupan. So yun din ang dahilan, mga kababayan, kung bakit nagbitaw sa pwesto ito pong si Magalong. Bukod sa nabibisto na siya at papalapit na yung investigasyon sa kanila, mga kababayan, maliwanag din naman, mga kababayan, na labag po sa saligang batas yung pagkaka-appoint kay Mayor Magalong bilang advisor ng ICI. So sana maintindihan yan ng mga taga-suporta ni Magalong at ng mga DD-shet na nakikisimpatya, mga kababayan, dito po kay Mayor Magalong. Kaya nag-resign si Magalong, alam niya, mga kababayan, na mali yung pagkaka-appoint sa kanya at alam niya na bukod sa politiko siya, magkakaroon talaga yan ng conflict of interest. So kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo dito po kay sa pagkaka-resign o pagbibitiw sa pwesto ni Mayor Magalong? Sumasang-ayon ba kayo, mga kababayan? O yung iba dyan ay masasama pa rin ng loob dahil nagagalingan daw kuno dito kay Magalong, mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.